Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa umagang to. Muli, Lord, kami po ay tumadakila sa iyong harapan. Lord, napakabuti mo, Panginoon. Lord, yung pong prayer ni Paul na matapos po yung takbuhin ng kanya pong pananampalataya ay siya rin pong aming panalangin, O God. Lord, sa buhay po namin dito sa mundong to, it is a race, O God. Ito po'y takbuhin, Lord, na kailangan naming matapos, Lord. Lord, ito po isang paglalakbay, Panginoon. It's a journey, Lord, of our faith to you. Kagaya po ng mga naunang apostol, Lord, mga disciples of your Son, Jesus Christ, Lord. Lord, they finished the race, Panginoon. Lord, hindi po madali ang kanila pong dinaanan. Lalo po sa panahon nila, the early Christians, Lord, they are persecuted, Lord. They are, Lord, spreading the gospel in a difficult way, Lord. Hindi po madali yung kanilang dinaanan para po maipamahagi yung salita, Lord, ang katotohanan that there is eternal life in Christ Jesus. Kaya po yung buhay nila, Panginoon, kanila pong inalay sa iyo, God. And in our generation right now, Lord, maybe, Lord, wala na pong ganong klaseng persecution na ganong kabigat. Kagaya po ng ginawa ni King Nero, Lord, sa mga early Christians. May pinakain sa leon, may pinaglaruan, may ginawang katatawanan. Pero in our generation, Lord, turuan niyo po kami mag-sacrifice. Hindi man ganun, Lord, na level na kanila pong ginawa, kundi po yung, Lord, by simply, Lord, sharing your word, sharing your good news, Lord, lalo't sa mga mahal namin sa buhay, O God. Lord, ayaw namin na kami lang po ang maligtas. Gusto namin, Lord, buong pamilya po namin, buong angkan po namin, even, Lord, yung mga taong napalapit na po sa buhay namin. Gusto po namin silang makasama sa iyong kaharian, sa bayan na langit na iyong pinangako sa bawat isa sa amin. Lord, it is an opportunity, Lord, to open a door of salvation to them. Dahil minsan mo na pong binuksan sa amin ang dalangin namin, kami rin po, Lord, magamit mo ang instrumento to bring someone to you, O God, to receive you as their Lord and Savior at magkaroon po ng eternal life. Kaya po, we thank you so much, Lord. Kami po ay nasa journey of faith right now. At salamat po, isa po itong bagay, moment ng aming buhay, Lord, na nakikita mo sa mga oras na to. Na kami po ay nasa presensya mo ngayong umagang to. Kami po ay nasa gawain mo ngayong umagang to, Lord. At alam namin, Lord, we are in the safest place in this world. Hindi po sa mall, hindi po sa mga building na matitibay. The safest place in this world is in your presence, O Lord. Sapagat marami pong maaaring nasa tahanan, natulog ng maganda ang kanilang kalalagayan, pero hindi nagising, O God. Hindi po yun ang tunay na kaligtasan, hindi po yung tunay na safest place, Lord. Thank you for reminding us your presence is the safest place, O God. Kaya po sa umagang to, open our hearts to you, Lord. Especially to your word, O God. Give us eager to receive your word, your revelation, Lord. Dalangin po namin, Lord, na lahat na mababanggit sa likod po ng pulpitong ito ay mahayag ka, Panginoon. Let your word dwell in our hearts at magdala po ito ng transformation sa buhay namin, sa kaisipan, sa puso, even sa aming pananalita at sa mga kasama po namin sa buhay, O God. Lord, dalangin namin, continue to bless all Christ in your family, all the body of Christ, churches, Lord, na nagdadaos po ng Sunday worship sa mga oras na ito. Dalangin namin, pagpalaan po lahat ng kapastoran. Lord, lead us, Lord, to share your word. Yung lamang pong pure word of God ang mabahagi ng iyong mga lingkod. Salamat po, Ama. Give us an open mind this morning, open heart, open soul, O God. Even our spirit, Lord, the Spirit of the Lord connects to you, O God. We love you, we honor you, we praise you, God,
This is our prayer. In the mighty name of Jesus, everyone will say, Amen and Amen. Sige po, the best clap po sa ating Panginoon. At makakaupo po tayo sa presensya po ng ating pong Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, meron po rito sa unahan. Lalakad na po. Sige po, meron po rito. Tatlo po. Ayan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pakisabi nga po ulit sa katabi mo, magandang umaga. Ayan. Maganda ka pa sa umaga. Grabe naman yan, no? So, isa pong magandang pagkakataon, ang Sunday po, lagi natin binabanggit po, no? Sunday, it's a first day of the week. Grabe, no? Ito pong linggong to, nasanin tayo na ang linggo pagtatapos. Tama? Kaya nga naging kultura natin, ay magsimba tayo kasi linggo. Para matapos ng buong linggo natin na maganda. But actually, maganda pong kaisipan, maganda pong laman ng puso natin na yung Sunday, it is a first day of the week. Kaya po, ito pong linggong to ay simula po ng buong linggo. Bakit po? Ito pong darating na linggo, meron po muling pagpapala si Lord na darating sa buhay natin. Meron po muli siyang bago diyan sa katabi mo, sa harapan mo, sa likod mo. Amen? At sino naman po dito, hindi ka pa makaget over sa nangyari sa'yo itong buong nagdaang mga araw. Amen? Sino po ditong, Lord, sana ganito ulit next week. Amen? Alam niyo po, pag nakay Lord ka, pwede po mong maranasan yan. Because the joy of the Lord is our strength. Amen. Yung tunay na kalagayan, yung pong lakas na kay Lord. Kaya po dapat gamitin natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen po. Muli po magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At gusto po natin i-welcome yung bawat isa po na nandito. Meron po ba tayong first timer in the house? Yeah, may kakilala akong first time. Yan, si Kuya. Magandang umaga sa'yo. Kay Kuya Rabay, no? Morning po. Si Kuya Nat. Second time, Kuya Nat. Sige po, the best clap po kay Lord. Magandang umaga po. Second timer po. Si Nanay Lisa, yan. Second timer. Ayan. From Canada po ba? Australia. Sorry. From Australia, no? May kasama po rito tayong from Australia. Happy birthday po muli, Nanay Lisa. Nag-birthday po si Nanay. Sino pa po? Ay, si Tita Darling. Yan. Naalala. Ayoko po i-reveal eh. Sabi sa, yung huli ko, pastor, kinawento lang po sa akin. Yung huli pong tumawag sa akin ng nanay, sinikmuraan ko. Ay ko, tatandaan ko to. Tita pala yan, Tita Darling. Pero hindi naman po totoo yan, biro lang yan. Ayan. Kaya po, tatanungin ko kayo ulit sa mga susunod na araw, ano pong gusto yung tawag ko sa inyo? Baka bigla na lang po masikmuraan dito. Meron palang ayaw tinatawag na nanay. Kasi lambing ko po yan eh. Gusto tita. Pag tita naman, ate na lang, masyado nakakatanda. Sa church po, paggalang po yan. Yan. Pero sa mundo, kayo na pong bahala. Kaya po, sino pong third timer? Third timer po. Fourth. Wow, si nanay. Sige po, palakpakan natin si Lord. Fourth timer, no? At may visitor din po tayo rito. Actually, hindi man bisita to. Kapamilya naman natin. From CIY Pampanga. Yan. Magalang. Yan. Si Mama at si Papa. Yan. Kaya mapapansin niyo yung prayer ko, yung salita ko parang kakaba-kaba. No? Meron po akong mentor ngayong umagang to. So, isa pong napakagandang pagkakataon. Nandito po tayo. Kanina po may dalawa rin po na galing dito. Magsisimba sana sila from sa amin din po sa Magalang. Kaso po, kailangan nila magbiyahe. For some reason. Yan, kaya po at least po nakabisita po sila kanina po. Excited po ako i-share ito sapagkat it is a word from the Lord. Kapag po para kay Lord, dapat po yung pinakang exciting part natin. Meron po ang tanong, gaano ka po kasigurado na yung Diyos natin ay totoo? Yan, baka nagsisimba lang po tayo, pero pag tinanong tayo, gaano ka totoo yung Diyos mo? Ano kaya isasagot natin pag may nakasalubong ka dyan na ibang paniniwala? Tama po? Tayo lang tayo saglit si Ate Jack. Tayo ka saglit si Jack. Tsaka si Ate Heidi. Yan. Tayo lang po. Saglit lang. Mabilis lang na illustration to. Meron pong halimbawang numero dito sa harapan ko. At itong numero na to ay number 9 sa harap ni
Ate Heidi, yan. Ito po yung illustration natin na number 9. Magharap po kayo. 9. Number 9, yan. Maguguhit po ka rin ng number 9. Ano naman nakikita mo dito sa number na to? 6. Okay. Ano pong tingin mo dito sa number na to? Sa harap mo po. Number 9 nakaharap sa'yo. 9. Handa mo bang panindigan na number 9 ito? Yun, nakalagay sa Nasa harap mo. Ikaw naman, handa mong panindigan na number 6 ito. Kasi balik yun lang din. Okay. Sino kayang tama sa kanilang dalawa po? Sino po? Wala. Wala. O pareho. Nakakaroon. Ang hirap, no? Kasi sa kanila. Pero pag pumunta, ito si Ate Heidi na lang. Punta ka rito, te. Punta ka sa tabi niya. Ayan, tabi kayo. Anong number na ngayon ang nakikita niyo? 6. Paninindigan mo pa ba yung number 9 na... Ha? Hindi po. Yung 9 nandito, nakatapat dito. Pero pagpunta mo rito, number ano na siya? Sayang di ako napaglagay ng illustration. No? Revelation lang kasi ni Lord eh. Tama, pag pumunta siya rito, 6 na yung tingin mo. Anong masasabi mo sa kanya ngayon? Kasi nag-9. Tama ka pala. Oh, may tama ka pala. Tama ka, yan. Pero pag pumunta kayong dalawa rito, punta po kayo saglit. Mabilis lang ulit. Yan. 9 na siya. Tama po ba yung 6 mo? Hindi. Okay po. Sige po, makakapo na po tayo. Sino pong nuggets po ang ating illustration? Tama po. Kaya po madali niyong malalaman ngayon, kaya merong ibang religion na tinatawag. Kasi nga po, nagkaroon ng iba't ibang beliefs. Sino po dito ang hindi ka naman dati Kristiyano? Amen? Galing tayo sa pananampalatayang Katoliko. Tama po? Pero ngayon, ikaw ay Christian. Si Jesus pa rin ang Diyos, pero magkaiba na yung perspective. Dito po sino dati dito pong iglesia. Hinaan lang natin na baka biglang batuin tayo. Dati iglesia. Yan, wow, thank you po sa pag-ay, si Nanay Beron. Ang dami pa po, no? So, sa kanila po, tama po ba? Correct me if I'm wrong. Yan. Si Jesus sa iglesia po ay tao. Gusto ko pong tingnan to, saglit. Sabi kasi rito, Jesus ay tao lang. Sabi dito, the Son of God and the Savior. Bagamat Savior siya, bagamat He is the way to the Father, pero hanggang dun lang yung kanyang nature. Tao lang siya. Anong sabi dyan? Mahabang explanation po kasi yon, pero they justified na si Jesus, bakit hindi pwedeng maging Diyos? Kasi may limitation. Si Jesus daw po ay nagutom kasi yan, kaya hindi Diyos yan. Tingnan mo nga nang naghahanap ng pagkain. Eh kung Diyos yan, dapat kaya niya mag-produce ng pagkain. Nung nandito po siya ay napagod. Siya ay napako sa krus. Ibig sabihin, kung Diyos siya, impact, di ba, meron siyang kasama, katabi niya sa cruise that time, ano pong sabi sa kanya? Kung Diyos ka talaga, ligtas mo ang iyong sarili. Pilosopo. Ayan. Pero yung isa, anong sabi? Uy, huwag mong ganyan yung Diyos natin. Panginoong Jesus, alalahanin mo na lang ako kapag ikaw ay naghahari na. Anong sabi po ni Jesus sa kanya? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Yung makasalanan na yung dalawa na yun, wala na silang chance para magbagong buhay. Kaya po hindi totoo na yung kaligtasan, makukuha mo yung pag gumagawa ka ng mabuti. May pag-asa pa ba makagawa ng mabuti yung dalawa? Wala na. Pero gaya ng ating paniniwala at pananampalataya, once you accept Jesus as your Lord and Savior, welcome to paradise. Sabi mo sa katabi mo, welcome to paradise. Ligtas na po tayo, hindi dahil may ginawa tayo. It is by grace through faith. Kaya po yung pananampalataya na yan, panghahawakan mo po dapat yan. Amen. Maaring sinasabi, ito po sa, ano ko rin po, na-research ko lang naman po. Wala daw makakapagsabi kung ikaw ay ligtas. Ang hirap naman nun, no? Para saan pa po ang ating pagsisimba kung hindi ka sigurado, hindi ka justified na ikaw ay ligtas. Dapat po sa buhay natin meron kang pinanghahawakan. Sino po ditong tiwala ka na hindi mo, or sino po ditong tiwala ka na ngayon po ay nakapatay po ang gasol sa bahay niyo?
Bigla ka na pa isip, wala. Di ko ata napatay. Di ko ata nasara. Yung tubig sa CR. Di ata nagot yung plancha. Nakita niyo po pag walang assurance? Pag hindi ka sigurado? Nakita ko po yung sa Facebook noon. Ang malapit doon, nasa aeroplano siya eh. Napatay ko ba yung gasol? Patay tayo. So, isa pong mahalaga sa buhay pagsunod kay Lord, dapat may kasiguraduhan. Sabihin nyo nga po sabay-sabay, ligtas na ako. Isa po yung declaration of faith na kahit anong mangyari, ligtas pa tayo. At kung ang pagkakamali ay isang dahilan para hindi tayo maligtas, wala na pong welcome sa paradise ni Lord. Sino pong may natutunan? Kaya po, isa pong ekis po yun, di ba po? Thankful po tayo na nalilinawan tayo na si Jesus, hindi po siya naging tao lang. But, in fact, si Jesus, nung nabuhay siya, siya ay 100% human. Tama naman. But He is 100% God. Sino pa po naman dito, dati kang Muslim, Islam, o nakapasok na ron? Ako po, may kasama ako sa trabaho, Muslim po siya. Yan. Pero alam niyo po ba, sa bilip po nila, yan, sabi rito, si Jesus recognized as one of the greatest and most revered prophets of God. But He is strictly human messenger and not the Son of God. Dito naman, yung sa isa, Son of God, pero tao, dito, yung rejected talaga. Hindi talaga siya Diyos. Hindi siya talaga anak ng dakilang ama. Kundi siya daw ay propeta. Sabi rito, He is a high-ranking prophet. 5 prophets in Islam along with Noah, Abraham, Moses, and Muhammad. Ganon po siya sa Islam. Pero po, pwede po, isa pa po, pakisabi sa katabi mo, sino si Jesus para sa iyo? Anong sagot? Tinanong ka lang din po, no? Okay lang po yun. Kasalanan ni Pastor. So, dito po sa umagang to, ating pong aalamin kung gaano katotoo itong Jesus na to. Para po lahat tayo, yung doctrine natin ay iisa. Para po kahit saan tayo dalhin, tayo po ay merong isang pinaniniwalaan. Isa pong malinaw na dahilan, ako po, lagi ko po itong daladalang reason, every time po na makakausap tayo ng iba't ibang pananampalataya, na si Jesus po, na buhay dito, bagamat siya ay Diyos, tama po, nagkatawang tao, pero ang tanong nga lagi, bakit tao siya, pero bakit siya tinatawag ng Diyos? Ano yun po ba? The reason why Jesus came here on earth, syempre po, yung una kanyang purpose to save us. Tama? The Son of God came into this world to seek and save the lost. Ayun po yung kanyang purpose. Hanapin at iligtas ang nawawala. Luke 19:10. Kaya po naihalin tulad tayo sa tupa. Kasi nga po, hindi natin alam kung ano tayo. And the second reason, and isa po ito sa dapat natin alam, Jesus lived in this world to set an example. Kung hindi po bumaba si Jesus, wala po tayong pattern. Wala po tayong example. Hindi po natin alam paano mabuhay bilang isang tao. Sino mo ditong ikaw ay alam mo na paano mabuhay bilang isang tao? Na isang tao pala dapat nagmamahal sa kapwa. Na ang isang tao pala dapat po may malasakit sa kapwa, sumasamba sa Diyos. Minodel po ba ni Jesus yon? Kaya po si Jesus, isa po siyang magandang example bilang isang tao. But again po, hindi po siya habang buhay na natili rito. After 33 years old of his life, ano po nangyari? Siya po ay bumalik sa Diyos. Sa kanyang trono. And sabi po niya sa kanyang salita, the Father and I are one. Iisa. Kaya po, literally speaking, nung bumaba si Jesus dito, talagang walang Diyos sa langit. Literal. Ganun po katindi. Bankrupt ang kalangitan. Bakit? Yung totoong Diyos, bumaba sa lupa. Bakit po? Para maramdaman ka niya. Sino mo dito minsan nagdadrama-drama ka? Hindi mo ka naintindihan, Lord. Hindi mo alam ang tinatakbo ng damdamin mo. So, tatakbo ka kay Lord minsan, no? Wala kang alam, Lord.
Mahirap naman marinig mo sa Lord, excuse me. Talaga lang ha. Ipa ko kaya kita sa cross. Para maramdaman mo kung anong sakit na ramdaman ko that time. Tama ba? Nung pinakaw ko si Jesus sa cross, He is 100% human. Napasok ka na ba ng, ano bang tawag doon? Yung istro na sinindihan. Napatakan ka na po ba noon? Lahat ata ng santo na tawag mo ng panahon na yan. Masakit, no? Ito pa kaya ipa ako sa cross. Sino pong may naunawaan ngayong umaga ito? Para po makilala natin, even po ako, habang minimeditate ko to, grabe pala tong Jesus na to. And this morning, brothers and sisters in Christ, I want to share to you, authentic God. Ano pong ibig sabihin ng authentic? Tunay. Hindi peke. Sino po dito ang kahit sabihan, Lord, nakakapagsuot-suot ng class A? Yan. Pwede na rin. Kapatid na ng original yan. Class B, class C yan. Pero itong Diyos natin, authentic God. Si Jesus ay isa po siyang totoong Diyos. Sino pong convinced ka? Bago po tayo magpatuloy, humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Karunungan po na nagmumula sa Kanya. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang to. God, we thank you so much for this wonderful morning, Lord. Salamat po sa pag-uusapan namin ngayong umaga. It's all about you, O God. Lord, dalangin namin, patuloy ka pong magpakilala dito po sa aming kalagitnaan. Patuloy ka namin maranasan, O God. Lord, sa pamamahagi, sa pagpapahayag ng iyong salita, mas lalo mong patunayan kung sino ka, O God. So that our lives, our beliefs, Lord, will never be the same again. That's why, Lord, sa bawat kakausapin ng mga tao, we are convinced that you are Jesus, our Savior, our Lord, O God. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po. Ilan po natin ang dadas clap for si Lord. Our key text this morning, matatagpuan po sa John chapter 11. Kung sino po merong Bible, pwede po natin buksan. Yan. So, ang isang bagay para mapatunayan kung totoo, dapat po sinusubok. Tama? Ano po yung gold na tinatawag para daw mapatunayan yan? Gold po ba yan o silver? Yung pag nilagay mo daw sa suka ba yan? Di ba nung araw, tinetesting pa sa kalamansi kung ano nung testing ginagawa para mapatunayan. Sinusubok. Gold po ba yan? Pag nawala yung gold niya, peke. Silver po yan, silver. So, dapat mapatunayan kung totoo. Pero di ba ang Kristiyano? Para mapatunayan na ikaw ay Kristiyano, dadaan sa testing. Kaya po, lagi nating sinasabi na kaya ka dadaan ng testing para mapatunayan ng Panginoong Jesus sa buhay natin na siya ay nasa atin po. Nakasama ka po niya. Kapag po ikaw ay nagtatagumpay, lagi nating binabanggit, it's all by God's grace. Kaya po bilang Kristiyano, talaga pong mayroong pagsubok at hindi po mawawala sa atin. Kaya rin po natin sinasabi, ang pagsubok sa buhay ay isang paraan ni Lord para ikaw ay mag-mature. Ikaw po ay lalong lumago sa Panginoon. Check. Okay. Thank you po. Okay. So, sabi rito, John chapter 11, ang sumulat po ng Book of John, the Gospel of John, ay nandun na po sa mismong binanggit natin, si Apostle John. Si Apostle John, siya po ay kasama ni Jesus, and he is original part of 12. Kaya po kung meron man tayong paniniwalaan, isa na po itong si John. Bakit po? Masarap pakinggan or lahat ng sasabihin nito ay totoo kasi siya yung nakasama ni Jesus. Ano po ba? Sa Islam, si Muhammad, nag-exceed lang ang Muslim, ano po, after Jesus. I think, kung di po nagkakamali, 500 AD after Jesus. Sino pong totoo? Yung nakasama o yung pong nagkwento na lang?
Kaya po si Apostle John, even sa kanya po, binilin si Mary. Kaya po, itong si John, may binanggit po siya sa Revelation, hindi na po natin babanggit eh. Sabi niya, meron tayong Diyos na totoong aming nakasama, nahawakan, nakausap, at nakita mukaan. Sabi, no? Kung ang taong magsasalita sa iyo ngayon ay si John, grabe ka panipaniwala. Bakit nakasama? Kaya po kung gusto mo makilala ang isang tao, dapat mo siyang nakasama. Hindi mo siya pwede i-judge dahil sa pagkakakilala mo lang sa kanya. Dahil sa appearance, tama? Ganun din po sa Kristiyano, buhay Kristiyano. Para mas lalo mo siya makilala, dapat makasama ko po yan. So si Apostle John, siya po yung sumulat ng Book of John. So mahaba-haba po ito, pero by the grace of God, ma-share po natin ang mabilis. In John chapter 11, simula po sa verse 1 to the following. Okay po. Sabi po dyan sa verse 1, Now a man named Lazarus was sick. Si Lazarus daw po ay isang lalaking may sakit. He was from Bethany, the village of Mary, and her sister Martha. Sino daw po yung kapatid ni Lazarus? Si Martha and Mary. Tatlo po silang magkakapatid. Hindi po nabanggit niya kung meron pa silang kapatid, pero sila po yung nabanggit. Sabi po sa verse 2, This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Nabasa niyo po yung kasaysayan na yan? Yung pong si Jesus ay bumisita sa isang bahay, siya po ay si Mary na naglagay ng pabango. Yung pong pabango na yon ay expensive perfume. At yun po ay inire-ready para sa mga babae daw po na ikakasal. Ganun pala yung kultura nila. Na yung gagamitin lamang yung pabango na yon sa honeymoon period. Imagine niyo po, no? Pero yun po, expensive perfume, pero ibinuhos lang sa buhok ni Jesus. Tawag po doon, highest honoring. Sa buhay po natin, ano kayang bagay na pwede mong ibigay kay Lord upang ipakita sa Kanya na ikaw po, Panginoong Yesus, ay mahal ko. Maaaring ngayon yung means niya o way niya paraan ng kanyang pag-honor kay Lord. Grabe, no? Isa po sa lagi ko pong pinapractice na pagdating kay Lord, dapat po wag nating tipirin. Bakit? Diyos ito. At siya talaga ang source of everything. Tama po? Kaya po sabi ko, grabe tong si Mary. Grabe po yung pag-honor niya kay Jesus. Bakit? To the point, yung kanyang pinapahalagahan, handa niyang ibuhos kay Lord. At yun po yung si Mary na binanggit po dito sa chapter 11. Sabi po rito, yan, verse 3. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. So si Mary nag-send ng messenger. Yan, sino po may messenger? Yan, hindi po yan yung ginamit nila. That time po, wala pa pong cellphone. Yes. Ang mensahero po nila tao. Papapuntahin pa ng milya-milya para mag-send lang ng mensahe. At grabe po yung ginamit dito na word, Jesus, the one you love, was sick. May sakit ang iyong pinakamamahal na kaibigan. Ano pong sabi ng verse 4? When he heard this is Jesus, Jesus said, this sickness will not end in death. Hindi mamamatay yan. Lagnat laki lang yan. Sino po dito nabanggit ka na, nasabihan ka na ng ganun? Wala yan. Drama lang yan. Lagnat laki lang yan ako. Lalaki rin. Ano lang yan, nagmamature lang yan anak mo. Pero ito, si Lazarus, kumbaga parang ganito yung binabanggit ni Jesus na po, na itong sakit ni Lazarus, hindi naman magkakos ng kamatayan niya. It's normal na sakit lang yan. Sa buhay po natin, nagkakasakit tayo, tama? Pero ang sakit,
Minsan hindi naman yung nararamdaman natin. Minsan po yung pananaw pa lang natin, sakit na po. Tama po? Yung bang may sumakit lang sa leg mo, hala, Ano na to? cancer na to. Tama po? Meron pong lab team, nasa ano po sila, nasa dagat sila, dahil itong isang couple kasi to, yung isang couple, sa sobrang negative niya, lagi niya inisip yung sakit niya. Sabi niya, love, ano ang iyong zodiac sign? Sabi niya, ako kasi cancer. Ano po sabi ng kanyang partner, ganun ba love, ako goiter. Sobrang kakaisip niya sa kanyang sakit, yun na laging bukang bibig niya. Joke po yun baka po sumideline lang si pastor. So napakahalaga po na ang perspective natin, once na ikaw ay na kay Lord, dapat maganda po. Dapat ang ating pong perspective ay pananampalataya. Bagamat aminado tayo, may mga sakit talaga na alam nating malubha naman. Pero by faith, through our words, pwede palang mabanggit natin ng maganda. Wala ito. Lilipas din to. Ito, ano lang to. Daan lang tong sakit natin. At kung hindi man tumawala, glory to God pa rin. At least magsha-shine si Lord. Napakalaga po ng ating puso at ang nguso ay tama. Amen po? Para ang ating pamumuhay ay maganda. Yun po ang buhay Kristiyano, walang pangit kang dadaanan. Because the Bible said, Romans 8:28, and we know that in all things, God works. Malinaw na po sa atin na kapag ikaw ay na kay Lord, maganda lahat yan. Nagre-reveal ng glory ni Lord. Pwede mo bigyan natin po ng the best clap si Lord. Si Jesus na po mismo nagbanggit na itong sakit na to ay hindi maglilid sa kamatayan. Sabi niya, no, it is for God's greater glory. Ang sarap banggitin na, no? Kung ikaw ay nahihirapan, sabi mo lang, no, it is for God's greater glory. Wala kami makain ngayon, medyo kinakapos-kapos. It is for God's greater glory. Imagine niyo po, kinakwento niya na po ngayon yung dati niyong struggle. Tama? Ang sarap ikwento sa mga millennial ngayon, sa mga Gen Z ngayon, na alam mo ba, anak, dati ganito ulam namin. Di ba? Yung anak mo naman, yung apo mo naman. Bagay na. Apo, alam ko na po yan. So, bakit mo kinakwento? Bakit napagtagumpayan ako? So, ito rin po, na binabanggit ni Jesus, it is for God's greater glory. Yung sakit ni Lazarus na yung magre-reveal ng glory ng Diyos po yan. Kaya po binabanggit niya lagi na may Diyos, hindi pa po niya pwedeng i-reveal na siya ang Diyos. Kasi nga yung plano masisira. Si Jesus kasi he is on his mission nung siya po ay nasa lupa. Ang goal niya po, asarin ang mga Pariseo. Ang goal niya po, nung siya po ay bumaba dito sa lupa, ang kanyang main objective, maipako sa krus. Iyon po yung kanyang destination dito sa lupa. Kailangan niyang mapako sa krus. Bakit? Pag siya po ay napako rito, finish na lahat. Ligtas tayo lahat. Nangyari po ba yan? Nangyari po. Pero bakit? Paano niya ginawa? Ito po isang mga hakbang niya pong ginawa. Kailangan niya i-declare, i-claim that He is God para po yung tension ay uminit. Kasi po sa kultura nila that time, in Roman government, alam niyo po, pag kinilay mo na ikaw ang Diyos, yari ka. Malaking kasalanan sa kanila yon. Bakit po? Meron silang fixed God na pinaniniwalaan. Yun po yung turo ni Moses. Tapos darating si Jesus, i-claim niya na siya ang Diyos, hindi naman pwede yon. Kaya po isang malaking mission ni Jesus nung siya ay nasa lupa, kailangan niya mapako sa krus. Tayo naman, no, ay, kagaya ni Pedro, hindi pwedeng mapako ka sa krus, Jesus. Over my dead body. Ano pong sinabi sa kanya ni Jesus? Lumayas ka sa harapan ko. Satanas. Hindi naman si Satanas yung kausap niya. Si Pedro. But the influence of Satan. Sino pong may nagiget ngayong umagang to? Kaya po pag ang iyong labi ay nagsasalita ng hindi pananampalataya, huwag niyo naman pong babanggitin na Satanas, lumayas ka sa harapan ko. Baka asawa mo pa po ba yan? Lumayas ka nga, Satanas. Bumili ka muna ng toyo. Magluluto ako.
Huwag niyo pong tatawagin Satanas, ha? Si Jesus lang po yun. But the influence of Satan. Huwag niyo na pong babanggitin, ha? Sabi ni Pastor Edwin, huwag po. Po tayo mapagalitan pa. Ang sarap po mag-aral ng Biblia, tama po? Nabubuksan ng kaisipan natin sa mga bagay na dapat po matutunan natin. Ano po pong sabi rito? So that the God's Son may be glorified through it. Ano pong sabi ng verse 5? Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Sa panahon po nila, yung word na love, sa ating kasi, palasak na palasak yung love. Yung love, even the new generation, di na alam yung word na love. Kaya minsan sa chat lang, I love you. Tayo na ba? Imagine mo, sa chat lang sila na, no? Pero that time, yung word na love, napakalalim niyan. Hindi mo basta-basta pwedeng banggitin yan. At pag binanggit mo yung word na love, it is a agape love. Purong pag-ibig. Ibig sabihin, walang bahid ng kasinungalingan. Kaya po, inuulit dito ng salita ni Lord, Lazarus, Jesus love. At binanggit pa po rito, now Jesus love, with past tense po yan, with ed po. Yan. Martha and her sister and Lazarus. Mahal na mahal pala niya, pero bakit hindi siya agad pumunta? Kung mahal mo yan, immediate actionan mo po. Tama? Pero sabi rito, verse 6, so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. May sakit na, maaaring yung sakit na yun, maaaring hindi naman ganun kalubha, pinaalam lang, pero pag lumilipas ang panahon, lumulubha. Tama po? Sabi rito, yan. Alam niyo po ba, kaya hindi siya agad nakapunta for 2 days. Sabi rito, almost 2 days pa nga at nasundan pa ito. Kasi nga po, yun pong buhay ni Jesus may pagbabanta. Meron na pong, pag tinignan niyo po yung early chapter po niya, si Jesus kasi nagpapagaling na yan. Si Jesus po may ginagawa na siyang milagro. Nagiging famous na po yung pangalang Jesus sa lugar po nila. Kaya gusto siyang planuhin papatay. Kaya bawat hakbang niya, maingat. Kaya ang sabi niya, nag-stay pa po siya ng 2 days. Kung susumayin niyo po, maaaring nasa 4 days na ito. Kasi yung messenger, naglalakad lang. From miles, no, Bethany to Jerusalem, mahaba-bang lakaran yon. So, humaba pa po yung pag-i-stay ni Jesus. At si Jesus, ang kanya pong assignment ay, gaya po ng aking binanggit, is to die on the cross. Hindi pa po niya oras that time. Si Jesus po, pag hindi pa niya oras, hindi niya gagawin yan. Kasi alam niya mapapahamak siya. Ano pong sabi ng sumunod na verse? Sabi po rito, verse 8, but Rabbi, yan, Guro, yan, sige Rabbi, no? Guro, ayun po yung tawag kay Jesus. They said, a short while ago, the Jews there tried to stone you. Ito po yun, aking binabanggit po. And yet you are going back. Verse 9, Jesus answered, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, but for they see by these words light. So, verse 10, it is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. Sa madaling sabi, si Jesus po, he claim also that he is the light. Kasama nyo na nga ang liwanag, paano pa kayo madadapa? Alam niyo po ba, Jesus is the light of this world. And sabi, pag tayo po ay lumalakad kasama niya, tayo din po ay lumalakad sa kaliwanagan. Hindi ka madadapa. Hindi ka matitisod. Bakit po? Kasama natin ang liwanag. And bilang mananampalataya ni Lord, ikaw rin po ay kanyang liwanag. Maaaring si Jesus, hindi natin kasama ngayon physically, pero po, kasama mo siya spiritually. Kaya po, dapat po, ang isang
tao, once na madikit po sa atin, dapat po makita ang liwanag sa atin si Jesus. Kapag nakausap ka ng isang problemadong tao, lalo siyang magkakaroon ng pag-asa. Or kapag tayo'y nakausap ng tao, ayoko na talaga mabuhay. Huwag naman, no? Dapat po, tayo po ang magsisilbing liwanag ni Lord. Kaya po, ganun ka-authentic ang ating Diyos, marami po siyang kiniklaim. Kasama niyo na nga ang liwanag. Bakit ka pa matatakot? Amen po. So, verse 11, after he had said this, matapos siya pong bangkitin ang mga bagay na to, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep. Kanina, ano pong binabanggit? May sakit lang. Ano na po yung binanggit ngayon? Natulog na. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Gising naman. Yan. Gising naman. Yan. Gising po. Oh, ano lang. Tagos na kay Pastor yung tingin. Preach it, Pastor. Babawi ako pagtapos nito. Titising ka lang. So, from sick, natulog na. Ayan, wala po dito yan. Si Lazarus po ang pinag-uusapan natin. From sick to sleep. But I am going there to wake him up. Si Jesus, pag hindi mo siya kaisip, talinghaga po yung binabanggit niya. Parable sa atin lahat. In fact, kahit basahin po, ako po dati kasi binabasa ko po talaga ang Bible, hindi pa po ako Kristyano. Wala po akong maintindihan. Ang nangyari po, inantok po ako. Kaya sinasabi ng marami, nagbabasa sila ng Bible, pampaantok. Ginawang pocketbook, no? Pero ang Bible ay katotohanan. Kaya po, kung wala kang personal relasyon kay Lord, parable lahat po ng binabanggit dito. At kung walang pastor, wala ring explanation ng Bible. Tama po? Kaya po dito ko nakita yung beauty po na may mga lingkod din ni Lord na merong nagsishare, nagpapaliwanag ng sitas ng Biblia. Kaya kasi po kung tayo lang, ako rin po, bago ko po maipahayag ito, isa rin po itong parable sa akin. Malabo. Kaya po si Jesus, pag siyang nagsalita, may wisdom. May karunungan. May metaphor. Merong siyang binabanggit na hindi mo maaarap. Iba po ang kanyang kaisipan sa ating kaisipan. So sabi ron, maaaring ginagamit ni Jesus ay pagtulog. Kaya sinabi niya, pupunta ako, gigisingin ko siya. Dahil nga itong disciples ni Jesus ay hindi kauri, kaisip ni Jesus. Ano pong sabi ng isang disciple? His disciples replied, Lord, if he is asleep, he will get better. Mas gagaling pa nga siya. Tama po? At kung siya ay natutulog, gigising naman din siya ng kanya. Sigurado naman yun. Bakit pa tayo pupunta ron? Mapapasama pa tayo ron. Pero ano po yung nireveal ni Jesus? Ano pong sabi niya? Ayan. Wala pala dyan. Verse 13. Jesus has been speaking to his death. Ang pinapatungkulan na pala ni Jesus ay ang pagkamatay ni Lazarus. Hindi na pala may sakit. Maaaring yung sakit na yan lumala at nag-cause ng death. At sabi po diyan, Jesus has been speaking of his death, but his disciple thought he meant natural sleep. Hindi pa rin nabuksan ng kaisipan. Grabe, no? Kahit anong explanation sa isang disciple, pag malabo pa rin sa kanya ang salita ni Lord, hindi siya malilinawan. Sabi po ng verse 14, so then he told them plainly. Sinabi na niya ng malumanay para maunawaan na niya, Lazarus is dead. Patay na si Lazarus. Again, sino po si Lazarus? The one who Jesus loved with Mary and Martha. BFF niya ito, mahal na mahal niya, pero bakit hinayaan niya mamatay? Verse 15, and for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him. Sabi niya po rito, mapalad kayo, nakita nyo yung nangyayari na to. Para maniwala kayo sa aking gagawin.
Masaya ako, sabi ni Jesus. Namatayan na ng kaibigan, masaya pa siya. Kasi bakit? Meron siyang plano. But let us go to him. John 11 verse 16. Then Thomas, also known Didymus, said to the rest of disciples, siya lang po yung nag-iisa na nagbanggit nito, sabi niya, let us go that we may die with him. Grabe, no? Pilosopo pa. Nasa panganib sila, pero ito, siguro out of his nervous, sobrang kaba na nito ni sino pong disciple? Thomas. Si Thomas kasi, kung di po ako nagkakamali, siya po yung hindi naniniwala nung si Jesus ay bumanga na. Tama? Siya ay the doubting Thomas. Bakit po siya doubted Thomas? Doubting Thomas. Kasi sabi niya, hindi ako naniniwala na bumanga si Jesus from the grave. Kung naniniwala lang ako, pag yung aking etong hintuturo ay maitusok ko sa butas ng kanyang palad. Ano po nangyari sa kwento na po na yan? Sa kasaysayan? Nagpakita si Jesus, sige, Thomas, ipasok mo yung daliri mo. Doon pa lang siya naniniwala. Kaya po dito, maaaring isa po siya, dito pa lang po, isa po siyang disciple na paladuda. Ano pong sabi niya? Sige, samahan na natin si Jesus. Nang mamatay na tayo, kasama niya. Bahala na. Bakit lalabas sila sa kanilang comfort zone? Sabi po ng verse 17, on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. The laying of Jesus, plus pa po yung kamatayan ni Lazarus, plus pa po yung kanilang paglalakad, nasa ika-4 na araw na doon sa tomb. Sa panahon po nila, uso po yung tinatawag na mummification. Wala pong, ano bang tawag doon? Yung imbalsa? Yan. Hindi ka tatanggalan ng, alam niyo na po yan, di ba? Pero sa kanila, yung mummification, pero ilalagay doon sa tomb o kuweba. Pero ang isang patay, lalo na yun, no? Walang formalin, wala lahat. Sa loob ng 4 na araw, ano na kaya ang itsura na? Ano kaya ang amoy na noon? Mabaho. Nahagnas na. Pero tingnan natin ang gagawin ni Jesus. Ito pong authentic God po natin. Sabi po ng verse 18, Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. Verse 19, And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. Nung panahon po nila, alam niyo po ba, umaarkila ng taga-iyak. Sino po dito ang gusto mong sideline yan? Malaki naman daw ang kitaan. Hindi mo patay, iiyakan mo. Ha? Ang hirap naman nun, no? Sideline. Sino pong gusto mong sideline na gano'n? Kasi sabi rito, marami daw pumunta ron para i-comfort sila. At that time po, ganun po yung kultura nila. Iiyakan mo yung patay, babayaran ka naman para maraming nakikidalamahati. Sabi po ng verse 20, When Martha heard that Jesus was coming, went out to meet him. But Mary stayed at home. Si Martha po, yan po yung, kung babasahin niyo po ulit yung early chapter po niya, siya po yung busy kay Jesus mag-prepare. Mahal naman niya si Jesus, pero sobrang sipag niya mag-prepare. To the fact, si Mary, sabi niya, ikaw Mary, paupo-upo ka lang dyan sa tabi ni Jesus. Wala kang ginagawa. Pero si Mary, masipag. Si Martha, puro sipag. Pero sabi ni Jesus, to make the long story short, baliwala yung sipag mo kung hindi ka naman nasa presence ng Lord. Yes. Tama po? Kaya po yung sipag natin, make sure na ikaw po ay nasa presensya ni Lord. Ibig sabihin po, yung ginagawa mo is still worship to God. Kaya nga po, sabi ng Bible, sa lahat ng ginagawa natin, do it for the glory of God. Naglilinis, nagtatrabaho, nag-aalaga, do it for the glory of God. Si Martha, ganun po na sidetrack ang puso niya. Hindi pala worship yung kanyang ginagawa.
Dapat po, kahit anong ginagawa mo, worship to our Lord. Kaya po si Martha, lumabas siya, hindi dahil masaya siyang nakita niya si Jesus. Dahil isa po sa naramdaman niya, itong inaasahan namin na to, na late nang dating. Na late po si Jesus dito, sabi rito, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him. But Mary stayed at home. Verse 21, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Grabe, no? Kakarating pa lang na Jesus, sinumbatan na agad. Kung dumating ka lang na maaga sana. Lord, di ba? Hindi ko alam kung anong Lord ito sa puso pa niya. Tama ba? Maaaring tinatawag mo ang isang tao, pero sa puso mo, hindi na yun yung meaning para sa'yo. Maaaring sinasabi niya, Lord. Maaaring sa isip niya, dumating ka pa. Late na. Ano pong sabi niya kasi rito? Verse 21. Yeah. If you had been here, kung dumating ka lang, kung nandito ka lang, ang aking kapatid ay hindi mamamatay. So, meron po ba tayo sa puso natin na dinidesire? Lahat naman tayo may dinidesire, tama po? At si Lord po, mahalaga kay Lord yan, yung desire ng puso mo. Once you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. So si Martha at si Mary, yun yung kanilang desire. Gumaling ang aking kapatid. Maaaring yung desire ng puso natin, yung pong mga pangarap na malalaki. Lahat naman po tayo may pangarap na malaki. Pero sa paglipas na panahon, dahil si Jesus, tingin natin parang hindi tumutugon, maaaring yung malaking pangarap mo na po na yan, isinantabi mo na. Tama po? Kung ako po, tinitignan ko po kayo, pero nakikita ko po, lahat kayo may mga gustong-gustong mangyari sa buhay. Pero some of them, naniniwala po ako, sinantabi nyo na lang. Bahala ka na Lord kung mangyayari yan. Maaaring yung mga pangarap mo na yan, nasa doon na sa tomb. Di ba? Kagaya ni Lazarus, ibinaon mo na sa limot. Pero ano kayang mangyayari na kapag si Jesus dumating sa buhay natin? Ano kayang mangyayari when Jesus responds? Si Jesus dumating na po, pero mali ang salubong sa kanya. Verse 22. Ano pong sabi? But I know that even now, God will give you whatever you ask. Sabi si Martha, no? Meron pa rin siyang hope, pero sugatan po siya. Siyempre po, namatayan. Jesus said to her, your brother will rise again. Sino po nagsasalita? Si Jesus. Yung iyong kapatid, babangon ulit yan. Sabi po ng verse 24, Martha answered, I know he will rise again in the resurrection of at the last day. Yes, Jesus. Si Martha kasi naturuan na ni Jesus yan. I am the resurrection and the life. Pero sabi rito, naniniwala naman ako, Lord, na muli siyang bubuhayin, na maguli. Kasi po ang isang taong once na namatay, at siya may relasyon kay Lord, bubuhayin siya ng Panginoon na maguli. Ngayon po yung pangako sa atin ni Jesus. Sinabi na po ng ating Panginoon na kapag po tayo ay namatay, tayo po ay babangon kasama niya. Kaya po sa pagpikit natin sa mundong to, ay siya namang unang bukas ng mata natin na makikita natin si Jesus. Hindi po tayo, excited po tayo, pero hindi nagmamadali. Yan. Excited tayo rin, no? Ang ganda no, no? Sa pagpikit mo raw dito sa mundong to, pagmulat mo, langit na to. Sa mga anak ni Lord. Pero si Martha, alam ko, Panginoon, na mabubuhay naman yung kapatid ko on the last days. Pero ang di alam ni Martha, ang tinutukoy ni Jesus, that moment, yung mga pangarap natin, babalikan ulit natin, yung mga pangarap natin, sino po ditong handa kang buhayin ulit dyan ni Jesus? Yung akala mong patay na, pero in an instant, kayang gawin ulit ni Lord. Pero, tingnan po natin ang gagawin ni Jesus. Verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life.
Yung word na I am, gaya po natin pinag-aralan, mabigat po na word yan. Claiming. Tama? And I am in the Word of God, sa Old Testament, pag sinabing I am, tinutukoy po din si Lord. He is the Lord, the great I am. At tinitestify din ni Jesus that He is the I am. Kaya po, Jesus and the Father and the Holy Spirit are one. Si Holy Spirit, si Jesus pa rin po yan. But this time, Holy Spirit, Jesus, is the God that no boundaries. Yun po yung Holy Spirit. Wala na siyang boundaries. Pero that time po, limited si Jesus. Kaya po ibang katuruan, nakakalungkot na hindi si Jesus ang Diyos. Sabi po ng verse 26, balik po tayo sa verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Kahit namatay na, mabubuhay pa. Verse 26, and whoever lives believing in me will never die. Do you believe this? Si Jesus, gusto po ng confirmation sa atin. Si Jesus po, ito pong tanong niya, hindi lang po ito kay Martha. Especially po sa bawat isa sa atin. Naniniwala po ba tayo na tayo po ay bubuhay muli natin, Panginoon? Once we die, dito po sa mundong to. And naniniwala po ba tayo that He is the resurrection? Siya daw po ang buhay. At ano daw po? The resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay na maguli. At ako ang buhay. Kung hindi po si Jesus bumangon on the third day ng kanya pong pagkamatay, physically, hindi po totoo si Jesus. Maaaring ituring talaga siya na tao lang. Pero among the gods na binanggit po sa mga religion na kilala natin, siya lang po yung Diyos na tanging bumangon. Siya lang po yung tanging Diyos na kailanman hindi na namatay muli. At siya po ay nasa trono po ng ating Panginoon. Amen? Siya po ay nasa langit, naluluklok po sa kanan ng Ama. Kaya po itong Diyos na nagsasalita rito, He is Jesus, the authentic God. Verse 27, yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into this world. Verse 28, after she had said this, she went back and called Sister Mary aside. The teacher is here. She said, and is asking for you. Hinahanap ka niya. Ano pong sabi yan? The teacher is here. Imagine mo, magkakaibigan sila. Ako po, pag hindi po tayo magkakasama rito, yung aking mga malalapit sa akin, yung mga kasama ko po rito, tawag po sa akin yan. Ngayon, nagpa-practice silang pastor. Nagpa-practice sila tawagin ng pastor. Pero madalas tawag nila sa akin, Edwin. Bakit? May relasyon eh. Pero dito, si Jesus, naniniwala ko, tawag nila dito Jesus. Pero dito, that time, tinawag nilang teacher. Sabi ko nga po, si Martha po, masama loob kay Jesus. Namatayan eh, no? Hindi man sinabing literal na namatayan, pero isa si Jesus sa sana kung dumating lang siya. Buhay pa sana ang kapatid niya. Tama po? Kaya maaaring i-conclude natin na si Mary, si Martha, malungkot siya dahil alam niya na delay si Jesus na dating. Medyo may tampo. Tama? Kaya sabi niya kay Mary, nandito yung teacher. Nahanap ka. Labasin mo na. Nakausap ko na siya. Pero sabi rito, verse 29, when Mary heard this, she got up quickly and went to him. Verse 30, now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. Wala pa siya sa mismong lugar. Nasa bungad pa lang siya. Hindi natin alam, no? Baka nga ang buhay ni Jesus ay nasa panganib. Kaya po pinuntahan siya ni Mary agad-agad. Verse 31, when the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, notice how quickly she got up and went out. They followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. Sinundan niya agad, pumunta ron sa tomb, at maaaring, yun nga po, si Jesus ay magdadala mahatire.
Si Jesus, bagamat siya ay 100% human that time, alam niyo po ba, He is also 100% God. In fact, yung kausap niyo po yung mga Jewish, yung mga high priest, basang-basa niya yung pinag-uusapan nila. Basang-basa nila yung puso nila kung gaano karami. Kasi ang ating pong Panginoong Hesus, bagamat siya yung nagkatawang tao, He is omnipotent God, omniscient God, all-knowing God. Si Jesus po, nung nandito siya, all-knowing po siya. Alam niya po yung nangyayari at mangyayari. Naalala niyo po yung sa Gethsemane, yung umiyak po siya, yung kanyang pawis, sabi ng pag-aaral, ay naging dugo sa sobrang pighati. At sabi niya, Lord, ayoko sanang daanan tong ihirap na to, but your will be done, not my will. Ibig sabihin, alam niya yung mangyayari sa kanya kinabukasan nun. Alam niyang papahirapan siya, huhulihin siya. Kaya, Jesus is all-knowing Jesus. He is all-knowing God. Amen? Kaya dito rin po, alam niya yung mangyayari. Alam niya yung gagawin niya kasi alam niya na yung patay, kaya niyang buhayin. Sabi po rito, verse 33, when Jesus saw her weeping, nakita daw niya yung babae na si Mary or si Martha, umiiyak, and the Jews who had come along with her also weeping. He was deeply moved in the spirit and troubled. Si Jesus, kailangan po nating ma-please. Si Jesus po, mapapansin niyo po yan, may mga prayer tayo na minsan ayaw tugunin pa ni Lord. Alam niyo po kung bakit? Gaya natin binabanggit, maaring wag muna na. Wait, ha? Maaring yes, sige. Maaring ano pa po? No. Yan. Pero, kailangan daw po yung ating pong Panginoon na si Jesus, ma-move mo in spirit. Si Lord pala, kailangan ma-please din natin. May mga bagay tayong ginagawa, makapansin niyo po, no? Yung mga prayer natin, minsan tinigilan mo na ipanalangin, pero dahil ikaw ay nagtutuloy-tuloy kay Lord, nakita niya, aba, consistent tong anak ko Consistent na nagmamahal sa akin, sumusunod sa akin. Ano bang laman ng puso niya? May matagal na pang hinihingi yan. Pastor, inagnas na Lord, inagnas na po yung panalangin ko na yun. Huwag mo nang pansinin yun. Pero si Jesus, kaya niyang buhayin ulit. Yung mga akala mong patay ng pangarap. Sino ba excited doon? Yung mga patay mo ng pananampalataya, kaya niyang buksan ulit, buhayin. Pastor, Lord, malabo na pong gumaling tong sakit na to. Ito pong aking pinagpipray na sakit, Lord, malabo nang gumaling. Pero what if si Jesus po ang humipo dyan? Ano kaya mangyayari kapag si Jesus ang nag-move po sa atin? 34, where have you laid him? He asked. Saan nyo inilibing yung patay? Tanong ko po, alam po ba ni Jesus kung nasa nakalibing yung patay? Kahit wala pa siya ron? Kasi nga po, He is all-knowing God. Wala pa siya ron, alam niya na kung saan nakalibing. Alam niya kung ilang araw na. At alam niya rin ang mangyayaring senaryo. Kasi nga po, He is all-knowing God. Sabi nito, come and see, Lord, they replied. And verse 25, after pong makarating doon sa mismong lugar kung saan nilibing si Lazarus, verse 35, Jesus wept. Trivia po, ang Jesus wept, chapter 11, verse 35, this is the shortest verse in the Bible. Baka po mapalaro natin yan. Biro lang po. So, yan po ay trivia na mahalaga po makita natin. Pero si Jesus, intentional po yan. Hindi po basta-basta lang binanggit yan na ito yung pinakamaikli, pero maaaring ito rin yung pinakang may diin. Ano po ibig sabihin ng wept sa Tagalog? Tumangis. Magkaiba po ba yung umiyak sa tumangis? Pag sinabi pong wept, tumangis, hagulgol po yan. Yung iyak na sobrang bigat, sa sobrang bigat, hindi mapigilan, humagulgol na. Si Jesus po ba umiyak dahil hindi niya kayang buhayin yung matay?
Bakit kaya siya umiyak? Ano kayang iniisip ni Jesus that time? Alam niyo po ba? Maaaring sa isang banda, syempre nga po, tayo naman pag nakikiramay na, naranasan niyo ba man nakiramay ka, tapos tawa ka ng tawa sa patay? Yung ba nakikikape ka na nga lang, tawa ang saya-saya mo ba? Tapos nakikita ka ng namatayan, tawa ng tawa yan ah. Ano mong gagawin sa'yo doon? Papalayasin ka, bay loko ka, lumayas ka dyan. May patay dito, tawa ka pa ng tawa. Nakared ka pa. Ayan, paniniwala nila, no? Masaya ka talaga, no? May namatay dito. Pero si Jesus, maaaring sa isang banda, ganun po siya makiramay. Siyempre, nasaktan po yung kanyang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kailangan niya rin makidalamhati. Pero hindi nila alam, part of Jesus, na po maaaring si Jesus umiyak, bukod dun sa nakikiramay siya, pero alam niyo po ba, sa isang banda, si Jesus tumatangis dahil maaaring isa dyan ay ang tao, hindi siya pinagtitiwalaan. Yung kaya niyang gawin, imagine marami na siyang ginawang milagro dyan. Pero dito sa part na to, maaaring ang tao duda sa kanya. Hindi ata totoong Diyos to. Bakit? Yung kanyang kaibigan, iniiyakan niya. Tingnan po natin yung sumunod na verse. Verse na po tayo? 36. Then Jesus said, "See how he loved him." Tignan nyo kung gaano niya kamahal yan. But some of them said, "Could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying?" Hindi ba yun yung nagpakita doon sa bulag? Hindi ba yun yung nagpapagaling na Jesus na sinasabi nila? Bakit hindi niya buhayin yung kanyang kaibigan? Imagine, no? Magandang pagkakataon nito for Jesus to perform para ipakita na siya ay totoong Diyos. Verse 38, Jesus once more deeply moved, came to the tomb, and it was a cave with the stone laid across the entrance. Merong harang, nasa loob yung patay. Naandun siya, pero nasa loob yung patay. Verse 39, ang sabi po ni Jesus, "Take away the stone." He said, but the Lord said, "Martha, sister of the dead man," diniin po ulit yung word na dead. Ano pong sabi? "By this time, there's a bad odor, for he has been there 4 days." Ulitin ko po, ang isang patay, pag 4 na araw na siyang nandun, nagnas na, may amoy na, mahirap nang buksan yan, Lord. Huwag nyo na po ipabukas. So, dito po, isa pong magandang pagkakataon nito para mas mapakilala ni Jesus kung sino siya. Imagine niyo po, no? Si Jesus, sabi niya, pwede bang i-move niyo yung stone? Pero si Mary, si Martha, may amoy na po yan. 4 days na po. Verse 14, then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" Alam niyo ba si Lord? Ang mundo kasi, ang prinsipyo ng mundo, to see is to believe. Yan. Minsan, biruan natin yan. Pakita mo muna. Maniniwala ako pag pinakita mo. Pero alam mo ba, when it comes to faith, when it comes to our Lord, you need to believe first in order for you to see. Kaya po may mga milagro, sad to say, kahit tayo Kristiyano, hindi mo masasaksihan. Mabuhay man tayo dito na napakaba. Bakit? Nagkaroon na ng duda. Sa devotion po natin, once Jesus promised to you 18, paniwalaan niyo po. Even pastor, once a pastor or sino mang man of God declared 18, lalo para sa'yo, no? I-claim mo po yun. Nag-declare ang pastor na gagaling ka. Ikaw naman, duda ka. Malabo yan, pastor. Imposible. Yung pa lang, hindi mo na mararanasan sila. But once you have faith, naniniwala ka na yung binabanggit,
ng lingkod ng Diyos, or even personal, na kapag tayo nagbabasa ng Bible, Lord, kiniklaim ko to. Sa akin tong pangako mo na to. Bagamat pinangako mo dito to sa isang tao rito sa Bible, pero naniniwala po ako sa akin mo rin dinideclare yan. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Kanino niya po binabanggit yun? Kay Jeremiah, sa mga Israelites. Pero once you claim, Lord, sa akin to, doon po magpapakilala si Lord. Naunawaan niyo po? Magpapakilala si Lord once you believe. Sabihin mo po sa katabi mo, manampalataya tayo. Magkaiba po yung believe sa faith yan. Yung believe po na sinasabi dyan, hindi po yung maniwala lang. Pag sinabi ng Bible, once you believe, manampalataya po ibig sabihin. Sa Tagalog po nun. John 3:16, di ba? Whoever believes. Sa Tagalog po, kung sino man ang sumampalataya. Pero sa mundo natin, yung believe, naniniwala. Pero walang pagtitiwala. Pero ito po yung sinasabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa'yo, maniwala ka, manampalataya ka. Ito ay para sa glory ng Panginoon. Verse 41, so they took away the stone. They convinced. Yung palang pong iginalaw yung bato, isa na pong act of faith na po yan. Sa ating pong mga hinihingi kay Lord, dapat po makitaan muna tayo ni Lord ng gawa bago natin siya mapaniwala. Yes, given po. May pananampalataya. Naniwala naman sa'yo si Lord. Sige anak, naniniwala ako sa'yo. Pero a true prayer, once we work out that prayer. Sinabi mo, Lord, gusto ko po ng magandang future. Lahat naman tayo gusto na, no? Magandang buhay. Tapos, sinabayan mo ng gawa. Faith po ba yun? Yun po ang faith. Pero pag sinabi mo, Lord, gusto ko ng good future. Pero nagtulog ka ulit. Okay lang yan. Si Lord na bahala sa future ko. Sagot na ako ni Lord. Baka. Baka hindi na, malabong dumating yon. So, dapat po, yung pananampalataya may gawa. Because faith without action is dead. Baliwala ang iyong pag-iyak kay Lord kung walang gawa. Naniniwala tayo ang simbahang ito lalago. Muling punta ni Tita Lisa, no? Sila lang ata. Pero sa biyaya ni Lord, lumalago pa ang simbahan natin. At glory po ng ating Panginoon. So, tignan po natin ang mangyayari once you have an act of faith. May ginawa na sila rito. They removed the stone. Verse, ano po tayo? 39. They take away the stone. He said, but the Lord Verse 42. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Kausap na po nito this time ni Jesus, God the Father. Again, si Jesus is also the Father. But the scripture, ginawa po ang scripture na to, dahil po na ating binabanggit, para ikaw po ay may submission sa amin. Tinuturuan, minomodel sa atin ni Jesus, binanggit na po ni Jesus, no? Maraming tao dito sa paligid, so that they may see your glory. Na ikaw talaga ang nag-send sa akin dito. Amen po? So, dito pa lamang po, malaking bagay yung ginagawa natin once we obey God. Hindi lang po natin binagawa yung para sa Lord. Ginagawa rin natin to para sa ibang tao. Pinapakita mo sa ibang tao na may sinasamba akong Panginoon. Imagine, no? Yung pong nag-share ka lang na ating Sunday worship or yung mga gawain natin, pinapakita mo na sa maraming tao na meron tayong Jesus sa buhay. May pinapatunayan ka na sa kanila in order for them to know Jesus also. Para makita nila na may totoong Diyos na nagbabago ng buhay. Maaaring sabihin nila, Kristyano, ano lang din yan, religion lang din yan. Maaaring sabihin natin, sige po, religion. Sabihin natin religion ng Christianity. Pero kung meron man daw pong totoong religion, yun po yung nagbabago ng buhay. Maraming religion, hindi ka po nababago. Tama po?
Ang tagal mo na, walang nabago sa'yo sa buhay mo. Kahit po ako magulang ko, hindi pa ako napatigil mag-inom. Hindi pa ako napatigil magbisyo. Pero yung Diyos na hindi natin nakikita, siya po yung bumago sa atin. Amen. At siya po yung Diyos na handa ko pong talikuran kahit pamilya ko po. Alam po nila yan. For many decade na nga po, no? Dekada po yung inabot. Bakit? To prove that Jesus is the Lord. At sabihan naman ng Lord, naniwala po sila. At lahat sila ay nasa Diyos na po natin din po na sumasamba. Bakit po may tumapang? Sabi mo sa katabi mo, tapangan natin. Maharing iba rito, yung pamilya natin, hindi pa sila naniniwala na may Diyos ka. Hindi pa sila naniniwala na ang Diyos nating sinasamba ay totoong Diyos. Kailangan patunayan natin. We need to prove that Jesus is our Lord. Amen. We need the proof of authenticity. Yes. Dapat may patunay na talagang totoo yung sinasamba natin. Verse 43. When he had said this, Jesus called in a loud voice. Na andun na lahat. Nandun na si Mary, nandun na si Martha, nandun na yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos. Pero sabi rito, when Jesus said this, Jesus called in a loud voice. Ano pong sinigaw ni Jesus? Lazarus, come out. Hindi na po ako sisigaw ng todo, no? Baka may magpumunta rito. Baka may magulat. Pero yung sigaw, hindi lang to basta normal na salita. Sabi kasi, no? Loud voice. And that loud voice, yan po yung sinabi ni Jesus. And ano kayang mangyayari nung sinabi, inutusan ni Jesus inutusan ni Jesus si Lazarus na lumabas. Ano pong sabi ng verse 44? The dead man came out. Grabe, no? With his hands and feet wrapped with strips of linen. Yung pong balot. Tanong ko po, paano kaya nakalabas yun? Eh, balot nga siya. Ano pong itsura nung naka-mummification? Ganyan po. Paano lumabas po ng tumbyo? Pero sabi, ano daw? Lumabas. Hindi ko alam kung hanggang mata, may takip. Pero, siguro nagkauntog-untog pa to. Pero, sabi ni Jesus, inutusan niya, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strip and linen, and a cloth around his face. Grabe, wala nga. Pero nakalabas. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Ate pong babalikan yung ating binabanggit kanina, meron ka pong hinihingi kay Lord. Meron ka pong patay na pangarap. May patay ka ng pananampalataya. Sino pong aamin? May mga patay ka ng pananampalataya sa buhay mo na alam mo imposible na mangyari. Pero even Jesus, kaya niyang buhayin ang patay. Kaya niyang buhayin yung pangarap mong patay na. Bakit po? Jesus declared. Maaaring sa buhay natin, hindi ko po alam kung ano yon, kayo po yung nakakaalam. Nanyayan ko po kayong tumayo sa presensya po ng ating Panginoon. Bigyan niya po natin ng the best clap po ng ating po ang Panginoon Jesus. Yung pong pangarap mo na yan, ano man po yung desire ng puso mo na yan, maating patay na yan, sinasabi mo kay Jesus, Lord, wag mo na pong puntahan to. Maaring sa bahay, meron ka pong bodega. At ang bodega po, yan po yung lugar na naandyan po yung mga tambak. At pag may bisita, ayaw mo ipakita dyan sa mga bisita po natin, yung pong iyong bodega. Bakit? Nandun na yung mga lumang gamit. Nandun na yung mga nabubulok na mga gamit. Alam po ba, ang puso natin ay parang bodega. And Jesus asking us right now, ano kaya yung bodega sa puso mo na gusto mong pabisitahin kay Lord? Ano kaya yung tomb ng puso mo na maaaring some part of your heart ay patay na?
Pero sabi ni Jesus, maaari mo bang buksan yan para sa akin? At once po na binuksan mo ito para kay Lord, Lord, ito pong aking pananampalataya na to ay namatay na. Lord, ito pong aking hinihingi na to, Lord. Matagal na po itong sinukuan ko na po. Huwag mo na pong bisitahin, Lord. Patay na po yan. Hinahaknas na po yan. Hindi lang po 4 days yan. Many years na po yan. Decade na po ang lumipas. Lord, hindi mo na kayang buhayin niya, Lord. But Jesus, our Lord, is all-knowing God. Our Lord Jesus Christ is omniscient, omnipotent. Siya po ang makapangyarihang Diyos natin. Even dead will rise again. Dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan pa lamang po ng salita, binuhay na po niya si Lazarus. What more po kapag tinatch pa po ng Lord ang isang tao? Kaya po sa bawat isa sa atin na nandito, be willing na magpatouch po sa Lord. Be willing po na kilusan tayo ng ating Panginoon. Pero kagaya po ng ating pong nabasang salita ng ating Panginoon, if you have faith, it must be test. Susubukin po muna. Titignan muna yung ating pagsunod, ng ating pananampalataya, ang ating pag-surrender sa Panginoon kung tunay. At gaya po ng ating pong nabanggit, may mga milagro sana tayong mararanasan, pero sad to say, hindi mo na mararanasan dahil kinulang tayo sa pagtitiwala. Kinulang tayo sa pagsunod. But this is an opportunity to trust God. This is an opportunity right now na magtiwala ka muli sa ating Panginoon, ibigay ang iyong buhay sa Kanya. At kagaya po ng pagkilos ng ating pong Panginoon sa buhay ni Mary, ni Martha at ni Lazarus, ganun din po yung gusto niyang pagkilos na gawin sa atin. Si Lazarus po, after niya mabuhay, nakakasalo pa po niyang kumain si Jesus sa table. Namuhay pa siya ng mahabang panahon. But still, he died again. Pero po, may assurance na sa kanya pong muling pagkabuhay, doon na po sa bayan na langit ng ating Panginoon. Sa bawat isa po na nandito, lumapit po tayo sa ating Panginoon. I-welcome po natin si Lord. Huwag po tayong magkaroon ng pagtatampo kay Lord. Maring some point of our lives, nagdududa tayo sa kapangyarihan ni Lord. Lord, kung ikaw ay Diyos, patunayan mo. Kung ikaw ay Diyos, parang hindi naman nangyayari ang aking mga prayers, Lord. Kung ikaw ay Diyos, pagalingin niyo po ako, Lord. This is an opportunity for us para i-remove, alisin po yung mga duda natin sa ating pong Panginoon. Magkaroon po tayo ng solid faith to our Lord. Buong pusong pagtitiwala na Lord, kaya mong gawin lahat. Even the impossibilities, Lord, ng mundong to, Lord. Sa mundong to, tingin nila imposible, pero sa iyo, Lord, at sa puso namin posible. That's why, Lord, I thank you so much for this wonderful morning. Salamat po sa testimony ito, Lord, ni Lazarus, Lord, ni Mary, ni Martha, Lord. Na once ang isang taong mahal mo, hindi pwedeng hindi mo kilusan, Panginoon. Lord, tanggapin mo po ang aming puso sa umagang to. We offer to you. We offer to you, Lord. We surrender it to you, Lord. Taas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. We surrender our lives to you, Jesus. You are the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ito po yung aming pangahawakan. Excited po kami, Lord. Sa pagsimula ngayon, binibisita mo ang puso ng iyong mga anak. Binibisita mo yung puso namin na kulang sa pagtitiwala. At Lord, yung mga prayers po namin na hindi pa nasagot, isa-isa mo na po tuto pa rin. Isa-isa na po ninyong tuto pa rin, Lord, sapagkat naaalay na po kami sa iyo. This is the year of
supernatural harvest. It's all about kingdom alignment, Lord. Our hearts are aligned to you, Lord. Yes, Lord. That's why, Lord, supernatural harvest ay paparating po ngayon, Lord. Salamat po na marami, Lord, sa iyong salita. Salamat po, Ama, na wala ka pong hindi kayang gawin para sa iyong mga anak. Muli po, nagtitiwala kami sa iyo.